Praise the Lord, tunay na napakabuti ng Panginoon. Ito'y araw na naman ng linggo na hindi natin dapat kaligtaan. Dapat nating bigyan ng karangalan ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa umagang ito, sa araw na ito, sa kabuti at kadakilaan mo. Hiningi namin agad yung pagsama mo sa araw na ito. Ano man, Lord, yung nagawa namin kasalanan, patawad, hugasan mo po ako, Lord, ng banal mong dugo na natigil sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, ni ko, Lord, yung pagsama mo, O God, sa araw na ito, Panginoon, panibagong revelasyon, O God, ang hinihingi namin, O Lord, sa inyo. Ano man ang katuruan, O God, ito, O Lord, ay aming maisabuhay ang mga salita mo. Dahil ang salita mong ito ay pagkain ng aming kaluluwa na dapat na aming maisabuhay ang iyong mga salita. Ang salita mo ay buhay. Mabisa, matalas kaysa alinman tabak, magkabilay talim na tumatagos hanggang paghiwalay ng kaluluwa, spirito at kasukasuan hanggang buto, Panginoon. Lord, manguna ka, O God, sa araw na ito. Sa iyo na binabalik ang papuri, pasalamat, pagdakila, paglulhati at pagsamba sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name, amen and amen. Tayo po'y darako sa salita ng Panginoon. Ang ating pag-aaralan ay makikita natin sa Mateo 6 verse 24. Ito po ang salita ng Panginoon. Mateo 6 verse 24. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Verse 25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, tungkol sa damit na kailangan ninyo ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at sa katawan, kaysa pananamit? Ito po ang ating pagbubulay-bulayang salita ng Panginoon. Ang ating pong Panginoon ay, sabi nga sa kanyang salita dito, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Tandaan natin, ang Diyos natin ay mapanibughuin. Gusto lang ng Panginoon ay siya lang yung paglingkuran, sambahin, luwalhatiin, dakilain, dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Ang nais ng Panginoon, siya lang yung ating paglingkuran. Sabi dito, no one can serve two masters. Hindi tayo makapaglingkod sa dalawang Panginoon. You cannot serve both God and money. Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Kailangan, isa lang ang dapat nating priority ay ang Panginoong Diyos na lumikha sa atin, because our God is omnipotent God, makapangyarihan Diyos, nasa lahat ng dako. Siya yung laging nakatungay sa atin. He is the Alpha and Omega, beginning and end. Ang kaisa-isa natin Diyos na ito, ang lumikha sa atin. Siya yung puno, tayo mga sanga, na kaya tayo nilikha, kaya tayo nandito at naglalakbay sa mundong ito upang siya ay paglingkuran ng buong katapatan. Sabi sa Luke 10:27, Deuteronomy 6 verse 5, Mark 12:30, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong kalakasan, buong pag-iisip. Sabi dito, ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Buong puso po nating ibigin ng Panginoon. Hindi kapraso lang, kundi buong puso nating iibigin ng Panginoon. Buong pag-iisip, buong lakas. Yan ang nais ng Panginoon. Kaya dapat siya lang ang tangi nating paglingkuran. Ito ang sabing salita ng Panginoon. Tandaan natin, ang Diyos natin nakatunghay sa atin. Nalalaman niya kung ano lahat ang nasa puso natin. Sabi dito, our God is a jealous God. Ang ating Diyos ay seloso. Ayaw ng Panginoon na may kaagaw sa kanyang pagmamahal. Tandaan po natin, ayaw ng Panginoon na may kaagaw. Gusto lang ng Panginoon na siya lang unahin natin. Una, number 1 ay ang Panginoon. Habang tayo nandito, siya lang yung ating paglingkuran, sambahin, luwalhatiin, dakilain, dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi dito, Deuteronomy 4 verse 24. Si Yahweh ay parang apoy na nakatutupok. Sabi dito, at ayaw niyang may makaagaw sa kanyang pagmamahal. Nagseselos po ang Panginoon kapag tayo ay mayroon pa tayong ibang dinidiyos maliban sa Kanya. Kailangan, sabi ko nga, number 1 ay ang Panginoong Diyos. Amen.
God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. 3 in 1. Yan po, dapat natin siya lang yung ating paglingkuran at hindi ang kayamanan. Nang kayamanang iyan, temporary lang yan sa mundong ito. Kailangan nakapokus tayo sa ating Diyos na buhay. Hebrew 12:2, focus our eyes to the Lord, the author and the finisher of our faith. Sabi dito, focus natin ang ating mga mata sa Panginoon. Kailangan siya yung nag-iisa. Dapat natin siyang sambahin, sabi ng kanyang salita sa Pahayag 4:11, karapat dapat ka lang, O Diyos, bigyan ng papuri, pasalamat, pagdakila, pagkat ikaw ang may lalang sa amin. Yan lang tayo ng Panginoon. Siya yung puno. Tayo yung mga sanga, kailangan nakadikit tayo palagi sa ating Diyos. Na nais ng Panginoon, ang pag-ibig natin sa Kanya ay buo. Mahal natin ang ating Diyos na buhay. Paglingkuran natin siya habang tayo ay nandito sa lupa at tayo naglalakbay. Tandaan natin, ang buhay natin para lang aso. Parang anino, mawawala at mawawala tayo. Kaya kailangan, ang nais ng Panginoon, siya lang yung tanging paglingkuran. Amen. Sabi dito, sa Exodus 20 verse 3, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sabi ng Panginoong Yahweh, sabi ng Panginoong Diyos sa kalangitan. Huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos. Tandaan po natin, ang nais ng Panginoon, siya lang yung ating paglingkuran, walang iba. Yung mga kayamanang iyan, panandalian lang yan. Kaya unahin muna natin ang Panginoon. Sabi nga sa kanyang salita, seek ye first the kingdom of God. Unahin natin ang Panginoon. Kapag inuna mo ang Panginoon, siya yung sinamba mo, dinakila mo, nilulhati mo, siya yung pinaglingkuran mo. Kasunod na nito, yung mga nais natin na mga pagpapala o pabor. Una muna ang Panginoon. Kapag inuna natin ang Panginoon, tandaan mo, hindi tayo magkukulang. At nandyan lahat yung mga benefits of Calvary na pinangako ng Panginoon sa atin. At nandito po tayo sa tahanan. Kung nasa tahanan kayo, basahin natin ang Exodus 21 verse 1 to 17. Ito po, nandyan po yung mga kautusan ng Panginoon na dapat nating alalahanin. Yung dapat na siya lang yung paglingkuran dahil ang Diyos natin ay mapanibughuin. Siya lang, number 1 ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan. Siya lang yung ating sambahin. At hindi anumang bagay na nasa mundong ito. Ang symbolize ng kayamanan, halimbawa, yung katanyagan, yung pera, ito po yung symbolize ng kayamanan. Kayamanan, pera, katanyagan, yung mga gadgets na yan po yung symbolize ng kayamanan sa mundong ito. Walking in the flesh, may mga ginagawa po tayo, gluttony. Tandaan natin, kailangan, nais ng Panginoon, siya lang yung paglingkuran, siya lang yung sambahin, siya lang lalahatiin, walang ibang pangalan, kundi pangalan ng ating Diyos na buhay. Amen. Kaya kailangan, huwag po natin kakaligtaan yung kanyang mga batas na dapat nating isaisip ang batas ng Panginoon. Amen. Ang batas ng Panginoon, ito po ang batas ng Panginoon. Ang sabi sa salita ng Panginoon, ang batas ng Panginoon, ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Awit 19 verse 7. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nakita natin, narinig natin ang salita ng Panginoon. Ang batas niya dapat nating sundin. Gusto ba nating sundin ang batas ng Panginoon o batas ng tao? Kapag batas ng Panginoon, sabi nga ng kanyang salita sa Isaiah 55 verse 8, my thoughts are not your thoughts. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang wika ni Yahweh, ang isipan ko, hindi niyo isip at magkaiba ang ating daan. Kung gaano higit mataas ang langit sa lupa, ang isip at daan ko ay hindi naaabot ng iyong akala. Kailangan po, yung daan ng Panginoon, ang ating sundan. Ang way ng Panginoon at hindi way na sa kabila. Kailangan, ang daan ng Panginoon, ito yung batas ng Panginoon, na nais ng Panginoon, maging masunurin ka bilang kanyang anak. Maging masunurin po tayo upang tayo tumanggap ng mga pagpapala kung nais natin. Dito pa lang sa lupa naglalakbay tayo pero tinatanggap na natin ang mga pabor mula sa Panginoon. Pag-iingat, pagsama niya,
Siya nagbabantay sa atin, hindi tayo nagkulang kailanman dahil ang Diyos natin ang nagpo-provide sa atin. At nandito pa lang tayo nandito tayo naglalakbay sa mundo, pero nandyan yung kasama natin, ang Diyos na makapangyarihan. Mga pabor, pagkakaloob ng Panginoon, kung tayo ay siya lang yung uunahin natin sa ating buhay. Sabi dito, sa mukha ni Manny Pacquiao, nakita natin si Manny Pacquiao. Siya yung tanyag sa buong mundo. Sumunod sa Panginoon. Narinig niya yung tinig ng Panginoon, tinawag siya. Nung tinawag siya ng Panginoon, siya'y tumugon agad. At nakita naman natin, mayaman siya pero nandun yung pabor ng Panginoon. Higher level of God's favor, tinanggap niya. Pati buong sambahayan niya. Nakita natin kapag sumunod ka sa Panginoon, ano man ang kalalagayan mo sa buhay, kamukha ni Manny Pacquiao, mayaman siya, pero inuna niya ang Panginoon. Nung inuna niya ang Panginoon, hindi siya nagkaroon ng anumang mga pagsubok dahil ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng katagumpayan sa kanyang buhay. Naglingkod siya ng buong puso, inonor niya ang kaisa-isang Diyos at nagkaroon siya ng pananampalataya. Pananampalataya, dapat din nating meron tayo nito, faith in God, pagsunod at pagkatakot sa Diyos na buhay. Katulad ng sa Bible, nabasa natin, si Abraham, naging kalugod-lugod sa Panginoon, si Jacob, si Jose, si David, si Daniel, si Prophet Samuel, naging kalugod-lugod sa ating Diyos, si Jeremiah, si Isaias, si Nathan, si Apostol Pablo, at ang mga apostol pang sumunod sa kanya, si John the Baptist. Nakita natin yung kapag sumunod ka sa kanya, siya lang yung sinamba mo, pinaglingkuran mo, tandaan mo. Ang Diyos ang laging nakatungay sa iyo. Lahat ng iyong nais ay pagkakaloob ng ating Diyos. Sabi nga ng kanyang salita, Matthew 25:21, "Well done, my good and faithful servant." Kung ikaw ay nagampanan mo yung pinag-utos ng Panginoon, nasa lupa ka pa lang, tatanggapin mo yung mga pangako ng Panginoon sa iyo. Ito pa, si Abraham, sabi ng Panginoon, "I will bless you greatly and multiply your descendants abundantly." Pinalawig ng Panginoon ang kanyang angkan. At ito pa, yung pinangakong tagapagligtas si Jesus dumating na dito sa atin at siya nagbigay ng kaligtasan. Ang kailangan lang natin, tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, na siya namatay sa krus ng Kalbaryo. At magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon, Ama sa kalangitan. Si Jesus po yung tagapagligtas natin. Sabi ng Deuteronomy 7 verse 5, sabi dito yung mga pangako, "Alalahanin mong si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira sa kanyang mga pangako, tapat siya sa lahat ng umiibig sa kanya, at kanyang pinapadama ang kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 salinlahi." Ito po ang pangako ng Panginoon. Kapag tayo ay nanatili tayo sa Panginoon, sabi nga sa Matthew 24:13, "Ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas." Kung gusto natin ng kaligtasan, matiwala tayo. Siya lang yung dapat nating sambahin. Siya lang ating dapat paglingkuran. Sabi ng salita ng Panginoon. Sabi dito, sa awit 143 verse 10, sabi ng salita ng Panginoon, "Ikaw ay aming Diyos, ako ay turuan na aming masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aming tanglaw sa aming paglakad sa ligtas na daan." Ito po, kapag sinunod natin ang Panginoon, nakapokus tayo sa Kanya, hindi tayo mapapahamak. Tandaan mo, maglingkod ka ng buong tapat sa ating Diyos na buhay. Sa paglingkuran natin at hindi ang kabila, ang kaaway, ang kayamanan. Ang kayamanan yan magbibigay sa atin ng kapahamakan. Pero kapag sa Diyos ka naglingkod, mapapanuto ka at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabi ng kanyang salita, Luke 12:2, "Hayag at lantad sa Panginoon lahat ng ginagawa natin. Walang natatago sa Panginoon. Kaya kailangan maging tapat ka, maglingkod ka sa Diyos sa buhay." Mga 12:14, ang sabi ng salita ng Panginoon, "Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, pagsusulit natin pagdating ng panahon." Kaya kailangan maglingkod po tayo sa ating Diyos na buhay. Focus our eyes to the Lord, the author and the finisher of our faith. Praise the Lord. Hallelujah. Nalangin po tayo. Pakilang Diyos, salamat Panginoon sa
mga katuruan, O God, na aming napag-aralan, Panginoon. Nawa ang iyong salita ang maging tanglaw namin sa aming buhay, Panginoon. Maisabuhay namin ang iyong salita, Panginoon, na ikaw lang dapat naming paglingkuran at sambahin, luwalhatiin, dahil ikaw ang Diyos na may likas sa amin. Panginoon, salamat po, O God, sa araw na ito. Manguna ka, patnubayan mo kami, Panginoon, sa bawat makakarinig ng iyong salita, Panginoon. Maunawaan nila na ikaw ang tanging tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri, pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati, pagsamba sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name, amen and amen.